Ngayon, pag-uusapan natin ang pelikulang Girl from Nowhere, ang show kung saan ang karma ay naka-high heels at may perfect attendance. Pero bago tayo mag-start, huwag niyo kakalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-ready ang popcorn at konsensya. Kasi trust me, may masasaktan dito, emotionally. Sa isang eksklusibong paaralan para sa mga babae sa mataas na antas, ipinakilala ang bagong estudyante na si Neno sa kanyang klase. Pagkalipas ng ilang sandali, dumalaw si Ginoong Win sa klase ni Bibi. Molly upang mag-anyaya ng mga voluntaryo para sa isang video na may kaugnayan sa pagmumuni-muni, meditation. Pumayag si Neno na sumali. Pagkatapos ng klase, nagsama-sama sila para sa rehearsal kasama si Ginoong Win. Habang kinukunan ng video, tinutulungan ni Ginoong Win ang mga estudyante sa pagsasagawa ng mga yoga pose. Kinagabihan, umuwi siya sa kanilang tahanan at naglaan ng oras para sa kanyang asawang si Juana at sa anak nilang si Bea. Kinabukasan matapos ang klase, lumapit si May kay Neno upang may sabihin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, sumabat si In at paalalang kailangan na nilang pumunta sa ensayo. Sagot ni Neno, kinansela ni Ginoong Win ang session para sa araw na iyon, kaya umuwi na si In. Nang makalis na si In, muling tinanong ni Neno si May kung ano ang gusto niyang sabihin. Ngunit ipinagsawalang bahala lang ito ni May at nagsabing, wala yon. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo si Neno sa ensayo ng mag-isa. Ipinaliwanag niya kay Ginoong Win na masama ang pakiramdam ni In kaya hindi ito nakasama. Habang ginagawa ang rehearsal, unti-unting nagiging tensyonado ang pagitan ni Neno at Ginoong Win, kahit tuloy pa rin ang pagre-record ng kamera. Bago matapos, sinabi ni Ginoong Win kay Neno na magkita silang muli kinabukasan, sa parehong oras. Pumayag si Neno. Kinabukasan, pumunta si May sa opisina ni Bibi, Molly upang humingi ng payo. Aniya, para daw ito sa isang kaibigan na nahihirapan magdesisyon tungkol sa isang seryosong bagay. May pahiwatig ng posibilidad ng pagpapalaglag. Tinanong ni May kung saan maaaring magpunta ang kanyang kaibigan upang makakuha ng tulong. Napansin ni Bibi Molly na si May mismo ang tinutukoy niya. Maingat niyang inalok si May na samahan siya sa isang ligtas na lugar kung saan may maayos at tamang suporta. Pero bigla na lang nag-alala si May at dali-daling umalis habang sinasabi, hindi po ito tungkol sa akin. Paglabas niya ng opisina, nadatnan niya si Neno na nakikinig sa pinag-usapan nila. Lumapit si Neno at nag-alok ng tulong na handa siyang samahan si May kung gusto nitong pumunta sa isang ligtas na lugar. Samantala, kinausap ni Ginoong Win sina In at Neno para sabihing kanselado ang rehearsal. Ngunit pagkatapos ng usapan, tinawag niya si Neno at palihim na niyaya na magkita sila ng silang dalawa lang sa tanghali upang muling kunan ang isang eksena nang wala si In. Hindi nila alam, narinig ni May ang pag-uusap habang nakatago sa likod ng pasilyo. Maya-maya, nagtungo si Neno sa studio upang makipagkita kay Ginoong Win. Nilok ni Ginoong Win ang pinto. Saka ipinakita kay Neno ang isang video mula sa kanilang rehearsal. Ipinahiwatig niyang ipapakalat ang video kung hindi susundin ni Neno ang gusto niya. Maingat na pinaalalahanan siya ni Neno tungkol sa pamilya niya at sa magiging kapalit ng ginagawa niya. Pero iginiit pa rin ni Ginoong Win na manahimik si Neno. Sa kabila ng kaba at takot, napilitan si Neno na sumang-ayon. Pagkatapos ng trabaho, labis ang pagkabigla ni Ginoong Win nang matagpuan si Neno sa labas ng kanilang bahay. Ibinigay ni Neno ang kanyang cellphone mismo sa asawa niyang si Juana. Labis ang pagkailang ni Ginoong Win, lalo na nang mainit siyang tinanggap ni Juana at inanyayahan si Neno na sumalo sa kanilang hapunan, kahit labag ito sa kanyang kalooban. Napansin ni Juana ang asawa ni Ginoong Win na matalino si Neno at hinahangaan siya ng kanilang anak na si Bea. Sinubukan ni Ginoong Win na kumbinsihin si Juana na huwag nang abalahin si Neno, ngunit iginiit ni Juana na magandang ideya kung tuturuan ni Neno si Bea. Hinimok pa niya si Bea na imbitahan ng kaibigan na sumama sa kanila, bagay na ikinainis ni Ginoong Win kahit hindi niya ito maipakita ng hayagan. Pag-uwi ni Ginoong Win, nakatanggap siya ng voice message mula kay Neno. Iyon ay bahagi ng pag-uusap nila kagabi kung saan maririnig ang banta niya mismo. Kinabukasan, galit siyang pumasok sa classroom ni Neno upang harapin siya, ngunit nalaman niyang wala ito at kasalukuyang may sakit. Tinawagan niya si Neno at inakusahan ito ng pagkuha sa kanyang cellphone at pagpapadala ng voice recording sa sarili. Mariing itinanggi ni Neno ang akusasyon. Sa galit, nagbabala si Ginoong Win na ilalabas ang recording kung muli siyang makikialam sa kanyang pamilya. Pagkatapos, pinilit niyang magkasundo silang magkita sa studio matapos ang klase at pumayag naman si Neno. Samantala, nalaman na kasama pala ni Neno si May sa mga sandaling iyon. Tinutulungan niya ito sa personal na pinagdaraanan. Narinig ni May ang tawag ni Ginoong Win at nag-aalala para kay Neno. Ngunit pinakalma siya ni Neno, sabay sabing dapat siyang magbuko sa sariling desisyon. Sa bandang huli, natakot si May at nagpasya na hindi na niya itutuloy ang kanyang balak. Kalaunan, nagtungo si Neno sa bahay ni Ginoong Win, ngunit nadatnan niya si Bea
at ang nobyo nito sa isang hindi ka nais-nais na sitwasyon. Maingat niyang inalok na samahan sila sa mas ligtas na lugar at pumayag naman ang dalawa. Tumuloy sila sa apartment ni Neno. Habang paulit-ulit siyang tinatawagan ni Ginoong Win, hiniram ni Neno ang telepono ni Vea at sinagot ang tawag na nagbigay lamang ng dahilan kung bakit siya naantala. Pagkatapos, lumayo siya at iniwan si Vea at ang nobyo sa loob ng silid. Hindi nila alam, palihim silang pinapanood ni Neno habang may nakatagong kamera sa loob ng kwarto. Habang patuloy ang pag-record, muling tumawag si Ginoong Win. Sinabi ni Neno sa kanya na nasa labas siya ng gate at nakalock at hiniling na siya'y puntahan. Nagmadali si Ginoong Win papunta roon, ngunit pagdating niya sa gate, wala roon si Neno. Agad siyang bumalik sa studio at napagtantong na isahan siya, iniwan niyang walang tao ang silid. Maya-maya, nakita niya si Neno na nakaupo sa tabi ng bintana sa audiovisual room. Galit siyang nagbabala na hindi niya maa-access ang anumang file sa computer dahil siya lamang ang may alam ng password. Tahimik na ipinakita ni Neno ang live video feed ni Vea at ng nobyo nito, magkasama sa isang silid at tila nagiging masyadong malapit sa isa't isa. Tinangka ni Ginoong Win na buksan ang pinto, ngunit nakalak ito mula sa labas. Sa sobrang desperasyon, tinakot niya si Neno, ngunit hindi ito natinag. Sa halip, sinabi ni Neno na ibigay ang password kung gusto niyang mapuntahan agad si Vea at pigilan ito. Wala nang ibang option, ibinigay ni Ginoong Win ang password. Pagkatanggap ng password, sinabi ni Neno ang lokasyon ni Vea at agad itong pinuntahan ni Ginoong Win. Samantala, habang si Vea at ang kanyang nobyo ay naghahanda ng umalis, lumabas ang isang notification sa cellphone ng nobyo. Isa itong video na nagpapakita ng hindi angkop na kilos ni Ginoong Win sa ilang estudyante. Nagulat si Vea at napanood mismo ang video habang bigla namang dumating ang kanyang ama. Galit na galit, pinagbalingan nito ang nobyo ni Vea. Habang umiiyak, nahulog ang cellphone at nakita ni Vea ang video mula sa sariling device ng nobyo. Labis ang kanyang pagkagulat at sakit, kaya't dali-dali siyang tumakbo palabas ng silid. Sinundan siya ni Ginoong Win, habang si Neno naman ay ipinadala ang video at ilang larawan kay Juana. Kalakip ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Naabutan ni Ginoong Win si Vea sa kalsada. Galit at litong-lito si Vea at nagkaroon sila ng mainitang pagtatalo. Sa pagmamadali ni Vea na makalayo, hindi niya namalayang may paparating na sasakyan. Nasagasaan siya at agad na binawian ng buhay. Takot at pighati ang bumalot kay Ginoong Win habang lumuhod siya sa tabi ng anak. Agad namang dumating si Juana at itinulak siya palayo upang yakapin si Vea sa huling sandali nito. Samantala, ipinadala ni May kay Bibi, Molly ang ilang larawan. Patunay ng kanyang pasya na tumigil muna sa pag-aaral upang ipagpatuloy ang pagbubuntis. Labis itong ikinagulat ni Molly. Kinabukasan, napuno ang buong paaralan ng usap-usapan at kaguluhan. Nakalat na sa media ang mga video laban kay Ginoong Win at ilang mamamahayag ang nakakuha ng mga kopya. Sa pagtatapos ng pelikula, natanaw ni Ginoong Win si Neno sa karamihan, nakangiti pa rin at tila hindi apektado. Sa sobrang galit, nangako siya sa sarili na maghihiganti. At dito nagtatapos ang pelikula. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang mga video. Hanggang sa muli at salamat sa panunood.